iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Hindi lang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede rin naman. naman sa real life. I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mong ma-stuck sa traffic? Baby, pasensya na nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama RH. Pilipinas ang ating oras, 3:10 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Good afternoon, Pilipinas.
Ngayon po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. April 24, 2026. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa Public Service Hour. Siyempre po ito si Wina Pearl Hesoro. Uy, Biyernes na ngayon. Siguro ho ang ilan sa atin ay uuwi na sa kani-kanilang probinsya. Lalo na yung mga nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Aba, bakasyon na naman, weekend na naman. Pero pasalamatan po muna natin. Maraming salamat po sa Aboitiz Power at muli po tayong nakapaghatid ng libreng sakay sa Dagupan Ferry Station. Bangka po ang sinasakyan ng ating mga kababayan papunta sa isang isla sa Barangay Pugaro. At abangan po ang susunod na Operation Tulong Libreng Sakay. Aba, makinig lang po kayo sa DZRH at sa ating sister station. Diyan po sa Dagupan and ang Love Radio. Love Radio Dagupan para malaman kung saan ang susunod na activation. Ito po ay hatid ng Aboitiz Power, Operation Tulong at Love Radio Dagupan. Uy, marami na po ang nakasakay sa libre sa Davao, Dagupan at Cebu dahil sa istasyon. Katuwang po ang Aboitiz Power sa pagsasagawa ng Operation Tulong Sakay. Maraming salamat po Aboitiz Power. Matatandaan po natin noong Lunes din, nakapaghatid po tayo ng libreng sakay. Katuwang po ang Aboitiz Power sa Olongapo City at sa Bataan. Noong Lunes po yan kung saan marami po sa ating mga kababayan po ang nakinabang po dito sa ating libreng sakay. Ito nga pong binabanggit natin ngayon na libreng sakay dyan po sa ferry station po sa Dagupan. Ongoing pa rin po yan ngayon. Kaya naman po sa mga kababayan natin dyan na nakikinig o nanonood, na uuwi po sa Barangay Pugaro, aba, eto na po ang sign. Napunta na po kayo sa Dagupan Ferry Station para naman po maka-avail kayo ng libreng sakay po ng hatid po ng Aboitiz Power. Sa muli po, maraming salamat sa ating partner, Aboitiz Power. Yan. At sa mga kababayan naman natin na nagtatanong dyan, dito po ba sa Metro Manila, kailan daw ito nga libreng sakay hatid ng Aboitiz Power? Aba, mag-antay-antay lang po kayo. Baka sa susunod na i-announce po ng Public Service Hour at ng Operation Tulong, baka po dyan na po sa area ninyo. At syempre, uuwi-uwi sa kani-kanilang tahanan, aba mainit po sa labas. Ngayon nga po tayo naman makibalita sa DOST Pag-asa sa nararamdamang init. Gaano ba kainit ngayong araw at saan ang pinakamainit? Nasa kabilang linya na po natin si Sir Obet Badrina. Magandang hapon po, Sir Obet. Sa malaking bahagi nating bansa ngayong weekend, lalo't wala naman po tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung agwat nga ng temperatura, for example po dito sa Metro Manila, ay mula 24 hanggang 35 degrees Celsius. Yung katumbas po niya na init, o tinatawag na heat index o damang init, ay maaaring mabot hanggang 39 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas sa gale warning, kaya ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At yan po ang lagay na ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang hapon po. Maraming salamat po, Sir Obet Badrina. Yan, binanggit ni Sir Obet ang lagay ng ating panahon ngayon. Lagay ng ating panahon. Pero po hindi pa rin po bumabalik sa normal. Ito pong kalidad ng hangin sa Metro Manila sa gitna po ng magdadalawang linggo na. Magdadalawang linggo na pong nasusunog ito pong Navotas Landfill. Ayon po sa Philippine Space Agency at Bureau of Fire Protection, mataas pa rin ang nitrogen dioxide. Ito pong nitrogen dioxide concentration nito o yung polusyon na galing sa usok ng sunog. Nagpaalala po ang US Environmental Protection Agency na posible pong mauwi sa asthma, pag-ubo at hirap sa paghinga ang matagal ng exposure sa ganitong hangin. Una na pong hinimok ng mga otoridad ang mga residente sa Metro Manila
na magsuot po tayo ng N95 face mask at limitahan po muna ang paglabas sa kanilang mga bahay. Yan po sa mga kababayan natin dyan. Lalo na po yung may mga asthma. Yan, magsuot po tayo ng face mask. At labas pa rin po tayo na sa ating himpilan, tumaga po tayo ng reports. Dahil po si Roque umapila po sa CA, question po ang passport cancellation at fugitive label. Detalye sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy? Wina, nagpasaklolo sa Court of Appeal si dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque kaugnay sa naging desisyon ng Pasig City Regional Tri-Court na nagkansela sa kanyang pasaporte at nagdeklara sa kanya bilang pugante. Sa inihaing petisyon na for certiorari, kinu-question ni Roque ang nabanggit na desisyon at hinihiling na pigilan ang implementasyon nito sa pamamagitan ng TRO o Temporary Restraining Order. Ayon sa kampo ni Roque, walang legal na basehan ang pagkasila ng kanyang passport at pagdeklara sa kanya bilang pugante at anilay paglabag. Ito ay sa kanyang karapatang. Gid pa ng dating opisyal nagkaroon mano ng grave abuse of discretion ng korte dahil sa umano'y paglabag sa kanyang karapatan na sa due process, presumption of innocence at the freedom to travel. Ipinunto rin ni Roque na hindi umano kinilala ng korte ang kanyang patuloy na asylum application sa Europa na anya dapat isalang-alang sa ilalim ng international law. Samantala si Roque ay naharap sa kasong qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng sinalakay na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ito si Boy Gonzales para sa Desarasyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. At sa mga kababayan naman po natin dyan na naghahanap po ng trabaho, aba ito na po ang inyong sign. Dahil po higit 115,000 po na trabahong alok ng Department of Labor and Employment ang bubuksan po nito sa buong bansa. Sa ilulungsad po na job fair, bahagi po ng pagdiriwang ng Labor Day sa May 1. Yan po ha, sa mga nakikinig at nanonood dyan, May 1 po meron tayong job fair. Layunin po ng inisyatiba na gawing mas madali ang oportunidad, lalo na sa mga individual na wala pang trabaho. Tinukoy po ng regional offices ng DOLE ang 88 job fair sites. Karamihan ay nasa matatagpuan po sa mga mall upang matiyak ang madaling pag-access ng mga naghahanap ng trabaho. Nasa halos 1,300 naman pong local employers ang lalahok sa sabayang job fairs na may alok po na higit 115,000 bakanteng trabaho sa iba't ibang industriya. Kabilang po sa alok na trabaho ay nasa sektor po ng wholesale and retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, at accommodation and food service sectors. Pero po, bukod po dyan sa mga binabanggit natin, ngayong hapon po makakausap natin, may makakausap po tayo ngayong hapon mula po sa Philippine Advocates for Road Safety. Ito po dahil araw-araw libo-libo pong motorista, pasahero at pedestrian ang bumabiyahe kaya napakahalaga po ang disiplina, tamang kaalaman at maigting na pagpapatupad po ng batas trapiko. Kung matatandaan po natin noong nakaraang araw, meron pong aksidente dyan po sa Pagbilao, Quezon, kung saan nga po dalawa ang nasawi. Maya-maya po pag-uusapan po natin yan. Ano nga po ba ang dapat nating gawin sa ganitong sitwasyon po natin? Sa ating pong pagbabalik yan, ang ating pong oras, 3:31 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tunik-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa
puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Music happening sa trend, match up with entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. .3:26 na po ng hapon.
At sa punto pong ito, makakausap po natin si Sir June Estalio, Director po ng Philippine Advocates for Road Safety, upang pag-usapan po natin ang kasalukuyang kalagayan ng road safety sa ating bansa. Pati po ang mga paalala sa mga motorista at kung paano natin may iwasan ang aksidente sa lansangan. Magandang hapon po, Sir June Estalio. Ay, magandang hapon na May. Ayan, sa inyong programa ngayong hapon. Yan, magandang hapon po, Sir June. Wala po si Miss May. Siya po ay busy ngayong hapon. At makakausap niyo po ay si Wina Pearl Hesoro. Sorry, Wina. Magandang hapon sa iyo, Wina. Magandang hapon, Sir June. Hindi ko na po patatagalin ito. Unang-unang tanong ko po, Sir June. Maaari niyo po bang ibahagi po sa amin kung ano po ang pangunahin pong layunin natin sa Philippine Advocates for Road Safety? Oo, ang Philippine Advocate for Road Safety, kami ay nakikibahagi at sa pagsulong ng ating kaligtasan sa ating mga lansangan para sa mga road users. At pag sinabi nating road users, kasama dito ang ating mga pedestrian at mga pasahero o mga mama na sumasakay sa ating mga pampublikong sasakyan. Kabilang dito ang pag-collaborate natin sa mga LGUs at saka sa ibang mga road advocate groups din. Opo. At sa kasalukuyan po, siguro recently, Sir June, marami tayong naitatalang aksidente sa lansangan, di ba? Mga bus, motorista. Sa kasalukuyan po ba, gaano po kalaki ang problema po natin dito po sa road accidents na kinasasakuntan po ng public transportation po sa ating bansa? Oo, sa ngayon maraming na itatalang mga road crash o yung tinatawag nating aksidente sa lansangan dahil alam nyo, summer ngayon, mga nakabakasyon ng mga bata at walang mga pasok. Yung iba naman maluwag ngayon ng panahon natin at saka ang oras natin sa pagbabiyahe dahil nag-o-offer ito ng magandang mga daan sa pagpamamasyal o pag-uwi sa ating mga lansangan. Kasalukuyan, natatala tayo sa malaking bilang o numero katulad ng nakaraang taon, nagtala ng mga around 600,000 na mga road crash incidents. 600,000 po sa isang taon. 600,000 na mga road crash incident. Kasama dun yung kahit mga maliliit na mga banggaan, sagian ng mga sasakyan, at yung iba mayroong mga natatala din mga pagkamatay o may mga fatalities. Opo, pero Sir June, from January po hanggang ngayon po sigurong April or kahit March po, ilan na po ba ang naitatala po natin? Hindi pa namin nakukuha ang bilang, pero ang Metro Manila Development Authority, mayroon silang statistics na pinapublish monthly. Pero sa for the country, yung national data natin, hindi pa natin nakukuha ngayon. Ayun. Pero Sir June, ano po ba ang karaniwang sanhi po nitong aksidente po natin sa mga pampublikong sasakyan? Kasi Sir June, ito pong nakaraan, ito pong sa Pagbilao, Quezon, sa pauna pong investigasyon po ng PNP, hinihilalang nakatulog daw yung driver kaya na-aksidente. Ito po ba ang karaniwang sanhi po kung bakit na-aksidente po sila? Okay, Wina, ganito yan, Kasi pagka tinignan natin ang road safety, tatlong classification ang maaari nating suriin. Ang unang-una, ang human and behavioral aspect. Ang operational challenges o yung sa mga nag-ooperate ng mga bus company at saka mga truck. And then physical and environmental risk. Pero banggitin natin itong una, dahil ito ang kadalasan na nagiging sanhi ng mga sakuna. Itong human and behavioral aspect ng mga road crash. Unang-una, ang kondisyon ng driver o yung nagmamaneho ng mga sasakyan dapat ay nasa hustong pangangatawan siya at saka sa kanyang hustong tamang pag-uugali pagka once na humawak na siya ng manubela dahil napakalaki ng kanyang responsibilidad. At ang mga nagiging sanhi, ayon sa mga investigation, madaling sabihin na minsan kinakatwiran ng ating mga motorista na na-involve sa mga road crash o sa aksidente ay yung nawala ng preno. At kung hindi naman ay yung ibig sabihin nakatulog. Yun ang pinakamadaling dahilan na sabihin. Pero minsan kung lalaliman ang pag-iimbestiga ng safety,
no, sa road safety, pag tinignan natin ang isang pangangatawan ng isang driver, marami na palang diferensya na nangyayari sa kanyang trabaho. Unang-una, sa panahon ngayon mainit, tumataas ang kanyang blood pressure, no? Pangalawa, may diferensya na rin ng ating mga nagmamaneho ang kanyang mata. Ayun, ang kanyang mata minsan, malabo. yun ang nakakalimutan na ipacheck. No, ipacheck. Kadalasan na meron tayong mga dumadaan sila sa mga medical and physical check-up, pero nakakalimutan tignan ang vision. Lalo na yung mata kasi ang unang magde-detect ng panganib sa lansangan. At nung nakapag-partner nga kami sa isang mga optometrist group o yung mga sumusuri ng mata, sinasabi ng mga driver at saka ng mga konduktor nila na nakakalimutan nilang magpa-check ng mata dahil mahal ang pagpagawa ng salamin. Isang masakit man na dahilan, pero yun ang minsan na nakakalimutan nating bahagi ng pagsusuri sa mga nagmamaneho. Ito naman nangyari sa mga public transport na sinasabing bakit siya nakatulog, no? Kung totoo man itong nakatulog, maaaring sumusobra na ang oras ng kanyang pagmamaneho, mahaba at nakakalimutan ng magpahinga o mag-break man lang sa kada 2 oras na patuloy na pagmamaneho o minsan tuloy-tuloy na 8 hours na pagmamaneho, nakakalimutan magpahinga in between o mga interval ng mga oras. Ayun. Sir John, balikan ko lang po itong binabanggit nyong mga driver po natin na nakakalimutan na nilang magpa-check up ng kanilang mata. Kasi syempre po nabanggit nyo na ang mata ang pinakakailangan ng isang driver sa pagmamaneho. Kasi syempre, kung malabo talaga ang kanilang mata, hindi nila makikita ng maayos ang langsangan. Ito po ba sir, wala po tayong partners na pwede po nilang madulugan na kung ano naman po pwedeng merong discount na mabigyan sila para po magkaroon ng salamin? Alam mo, maging part ito dapat ng occupational safety and health, lalo na kung sila'y nagtatrabaho sa kumpanya, no? At dapat sana manguna ang kanilang kumpanya sa pagbibigay ng mga measures para sa mga kaligtasan ng mga pasahero o mga mananakay ng ating pampublikong sasakyan. Siguro naman magandang maibanggit ito ng mga operator ng mga pampasahero ng sasakyan natin na i-consider ang pagpapacheck ng kanilang mga vision o ng mga mata ng mga drivers at conductor na gumagamit ng pampasahero ng sasakyan nila. Ayun. At syempre sir, na-curious tuloy ako pag ganito Pagka ang isang tao po ba nag-a-apply ng trabaho bilang driver, hindi ba nila sir chine-check ang visual kung gaano ba kalinaw ang mata ng isang tao? Alam mo, hindi lang minsan yung sa employment, yung pag mag-a-apply ka pa lang ng lisensya sa LTO, kasama nang chine-check ang ating vision, no? Ang vision. Lalo na kung nagmamaneho ka sa gabi o sa mahabang oras na tuloy-tuloy na pagmamaneho, dapat maging stable ang vision ng isang driver ng pampublikong sasakyan. Ayun. At syempre sir, may binanggit ka pa po kanina. Balikan ko lang po ulit yun sir bago ako dumako sa isa nating tanong. Yung binanggit nyo po sir na 8 hours lang dapat magmaneho ang isang driver. Pareho po sir sa amin, papuntang Bicol, papuntang Sorsogon, inaabot po ng 12 to 14 hours ang biyahe. Pag ganito sir, minsan siguro ang ibang driver pagkadating doon, magpapahinga lang ng kaunti tapos babalik ulit dito sa Metro Manila. Tapos siguro ang iba sa kanila meron namang karelyebo, pero 2 lang siguro sila sir pag ganito na nagmamaneho. Tama po ba dapat 8 hours maneho tapos pahinga tapos maneho ulit? Ganun dapat sir? Merong mga tinatakda na global standards, at saka meron din tayong local standards na sinusunod. Yung pag sinabi natin lalo na sa pampublikong sasakyan at saka yung mga sasakyan na mga humihila ng mga mabibigat katulad ng mga truck trailers, mga cargo trucks, no? Yan ang mga malaking impact pagka nagkaroon ng aksidente sa ating lansangan. Tinatakda naman yan na 8 hours na pagmamaneho sa isang araw, sapat na para
matugunan ang pangangailangan ng isang pampasaherong sasakyan. Pero ang interval, at least siguro sa mga 2 oras at 3 oras na pagitan, dapat namamahinga siya ng 15 to 30 minutes 15 na to pahinga. 30. Nandiyan na yung pagmerienda, pagkain, iihi o magto-toilet. Pero kailangan talaga merong pahinga in between 2 hours or 3 hours na tuloy-tuloy na pagmamaneho. Ayun. Kailangan talagang magpahinga, 'di ba? Para naman maiwasan talaga natin ang ganitong mga aksidente. Isang tanong ko pa po, Sir June. Sa observation po ba ng Philippine Advocates for Road Safety, sapat po ba itong kasalukuyang po nating road safety measures para naman po maiwasan po o para po sa ating mga pasahero na maiwasan po natin ang mga aksidente? Oo, alam niyo ang pasahero dapat the more na nagiging mapagmatsyag tayo ngayon at maging vigilant, ano? Kadalasan nangyayari ang mga road crash incident doon ba sa mga sakayan o yung mga nakatakdang stop bus o bus stop na kung saan nag-uumpukan ng mga pasahero at kasama din ang kanilang mga dala-dalahan, ano? Siguro kailangan na maging vigilant tayo na nandun tayo sa, kung matabang man tayo ng bus, nandun tayo sa safe na side ng karsada na maaaring hindi tayo mahagi dumadaan ng mga mabibilis na sasakyan, lalo na mga truck. Dahil baka mamaya hindi sila napapansin. At ugaliin din na sa mga tamang tawiran, gagamit din talaga dapat ang mga, lalo na pag may kasamang bata, may mga daladalahan na mga kargamento o mga bagahe na mabibigat, gumamit lang sa tamang tawiran at saka tamang hinihintuan ng bus. Ngayon kung makikita natin ang mga bus terminal, talagang nag-provide naman sila ng magagandang infrastructure. Yung iba may mga kainan, may mga toilet, may mga upuan at saka sapat na pahingahan para sa mga pasahero. Ayun. Sir June, banggitin ko po itong mindset po ng ating mga mananakay. Sabi nila di ba pagka ganyan po na may mga balita na itong klaseng bus parang naa-aksidente siya. Tapos ang iniisip ng isang tao, ay hala, hindi na ako sasakay dyan sa bus na yan kasi yun nga, may aksidenteng nangyayari. Ano po ba, sir, ang masasabi nyo sa ganitong mindset po ng ating mga kababayan? Maging ano lang tayo, no? Wag din tayo basta-basta kagad naniniwala. Pero alam nyo, ang reputasyon ng isang pangalan ng company ay maaring makasira sa kanilang serbisyo, no? Katulad yan, meron sinasabing the killer bus, o minsan sa karsada natin may sinasabing the killer highway. Pero wag tayong maging mapag-ano kagad mapaniwala sa mga ganun, ano? Pwede naman natin tanungin, lalo na ang driver, ang kanilang management, na pwede din naman silang i-remind, kamusta ba ang record nyo sa safety, maganda ba ang kalagayan lalo na ng inyong mga sasakyan, hindi ba kayo nasisiraan o hindi ba nawawalan ng preno, may regular bang maintenance na nag-check sa inyong mga sasakyan. Kaya din sa bawat terminal na hinihintuan, merong mga nag-i-inspect din sa mga sasakyan. Hindi lang sasakyan, kundi yung pangangatawan mismo ng driver at saka ng konduktor. Ayun. Dahil doon nakasalalay ang buhay ng kanilang mga pasahero. In short, sir, wag naman tayong masyadong judgmental, no? Wag naman nating sabihin na lahat sila ganito sa isang kumpanya, no, sir? Ayun. Yeah, tama dyan, Winnie. Apo. At sir, sa ano naman po, sa panig naman po ng Philippine Advocates for Road Safety, ano po ba, sir, ito pong mga direktang tumutulong po? Ano po ba yung mga programa po natin dyan sa inyo na direkta pong tumutulong para po sa ating mga drivers, operator po, para po mapabuti po natin ang road safety? Oo. Patuloy at regular kaming nakikipag-ugnayan sa mga, lalo na sa mga samahan, ano, yung mga organisadong grupo na alam niyo maraming kahusayan o kaalaman tungkol sa road safety dahil pabago-bago ngayon ang ating kondisyon, ano, at patuloy din na ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan ay patuloy na nagre-remind sa kanila tungkol sa mga batas trapiko. Pero maaring siguro sa volume ng
ng mga pasahero, tsaka sa dami na ng sasakyan, hindi na rin makatugon ang ating lansangan, ang laki ng karsada, sa dami ng mga sasakyan na ngayon na tumatakbo sa ating lansangan. Kaya maigi na patuloy dapat tayong nagre-remind sa kanila, lalo na huwag maging mainitin ng ulo ng mga driver at ma-involve sa mga road rage, no? Ayun. Kung makikita natin, araw-araw halos na may mga balita tungkol sa road rage dahil hindi lang sa init ng panahon, dahil sa ating trapiko, sa volume ng sasakyan. Kaya mahalaga yung aming sinusulong, yung behavioral change o yung mindset ng mga driver na maging responsable tayo at maging kortesiya, pagbibigay ng kortesiya sa lahat ng mga road users na nasa lansangan. Lalong-lalo na yung ating mga pasahero na nakasalalay sa kamay nila ang buhay ng bawat isa. So ganun ang ginagawa ng ating grupo na hindi kami tumitigil sa pakikipag-ugnayan sa mga samahan ng mga motorista. Ganun din sa mga pedestrian at saka mga iba-ibang mga road users na nasa ating karsada. Opo. Kayo po ba, sir, sa Philippine Advocates for Road Safety, meron po ba kayo, sir, mga trainings po o pang-disiplina po natin sa ating pong mga kababayan? Meron po kayong in-offer, sir, na ganun po ba? Yes, oo. Yun na, no? Yung atin na lalo na sa mga information drive, alam nyo na walang monopoly of knowledge pagdating sa road safety. Kaya mas maraming nakakaalam nito, mas maganda. Ayun. Kaya kami may mga seminar kaming kinakandak, lalo na sa mga nagmamotorsiklo, dahil yan ang pinakamalaking datos na mga napipinsala ngayon. Patuloy kaming nagkakandak ng mga seminar sa ating mga grupo ng mga motorista. At itong linggo to, dadating na linggo, meron kaming nakaset na pagtalakay sa mga mahalagang bagay na ang audience namin ay mga truck drivers naman. Saan po yan, sir? At gaganapin ito, itong dadating na linggo na Opo. ito. Saan yan, sir? Kung maitanong ko lang, sir, saan po ba yung training nyo po ngayong linggo? Naimbitahan kami ng isang kumpanya na logistics company na marami silang outsource na company ng mga truckers, no? Kaya karamihan nito mga truck drivers na bumabiyahe sa Metro Manila na irregular, na nagdadala sila ng mga kanilang goods o mga services papunta sa pier at papunta sa iba-ibang point ng Luzon, Visayas, in Mindanao. Kaya may face-to-face na seminar at saka naka-online din yung aming conference na to, seminar na to para sa mga truck drivers. Opo, sir. Tapos, Sir June, binanggit na natin kanina yung mga dapat gawin ng ating mga drivers. Anong dapat nilang tandaan pagka nagmamaneho, ganyan. Sir June, ano naman po ang paalala nyo po para sa ating mga pasahero para naman po mapanatili po nating ligtas ang kanilang biyahe? Ano mga dapat po nilang tandaan pagka bumabiyahe? Alam nyo, mahalaga ang preparasyon sa lahat ng bagay. Kaya kung tayo man nagbabalak na babiyahe, lalo na pauwi ng probinsya o pabalik ng Metro Manila, yung pagpaplano sa ating journey ang pinakamahalaga. Unang-una, ang destinasyon, ang schedule ng bus dapat nating inaalam. Hindi yung parang hinahabol lagi tayo ng oras. Kailangan maging ahead tayo sa schedule, dumating ng maaga at isubmit lalo na ang mga ating mga daladalahan, ang ating sarili sa mga inspection ng bus para din sa seguridad ng ating mga ibang pasahero. At maging preparado sa may sapat na dalang pera, pagkain, at higit sa lahat ang may dalang tubig. Dahil sa panahon ngayon na napakainit talaga at maraming nahi-heat stroke. Nahi-stroke. Kung makikita natin may mga pasahero na nahihimatay minsan sa terminal. Kaya iwasan na makikipag-unahan at banggaan, sagian o sa mga ibang pasahero na minsan nauuwi sa away. No? Kaya
maging kalmado lang lagi sa ating paglalakbay. Ayun, binanggit na po ni Sir Jun ha, mga dapat nating tandaan na maging kalmado at syempre dapat maging handa, prepare dapat tayo sa lahat ang ating mga dokumento na kailangan, ticket, lalong-lalo na ang ticket. Aba, kung wala tayong ticket, hindi tayo makakasakay. 'Di ba Sir Jun? Yes, lalo na ngayon pwede na may mga advance booking Ayan, na yung online na mga bus. At panghuling tanong ko na po ito, Sir Jun. Ano po ba ang inyong mga mensahe nyo po sa ating po mga kababayan para po sa ligtas po nating biyahe araw-araw? Yes, ang sa mga motorista, lalo na sa mga pampublikong mga sasakyan, isipin lang natin lagi na nakasalalay ang buhay natin at ang ibang tao na sa paglalakbay dahil ito ay hindi napapalitan. Ang ating spare parts ng sasakyan ay napapalitan, pero ang buhay, ang bahagi ng katawan ng ating mga kababayan ay hindi napapalitan at irreparable. Hindi siya nare-repair. Kaya lubos na pag-iingat, no? At wala naman hinahabol na oras kung ano lang yung moderate na speed na kinakailangan o tinatakda ng ating lansangan, sumunod lang tayo doon. At sa ibang mga batas trapiko na kaya inilagay yan doon para sa kaligtasan ng lahat. Hindi nilagay yan doon para lang gipitin ang mga ating motorista, ang ating mga driver o mga conductor. Ayun maraming salamat po Sir Jun. O baka Sir Jun meron po kayong gustong batiin o kaya naman pong i-promote pong ating trainings po sa Philippine Advocates for Road Safety. Go ahead po Sir Jun. Oo, kaming nasa Philippine Advocate for Road Safety ay kabahagi kami ng ating society na tumutulong sa pagbibigay ng edukasyon, pag-disseminate ng mga information, at saka sa mga paalala, maski sa maliit na bahagi lang ng aming kakayanan, ay nakakapagbigay kami ng kahit kaunting tulong. Kung may mga samahan man o mga organisadong grupo pagdating sa transport at pagdating sa road safety, kabahagi kami dyan, no? Kaya kung makukontak kami sa Facebook, meron kaming Facebook account na para makipag-ugnayan sa amin at pipilitin namin tugunan ang inyong pangangailangan para makapagbahagi kami tungkol sa road safety. Basta tandaan natin, ang road safety is everyone's responsibility. Yun lagi ang ini-emphasize natin. Responsibilidad ng lahat ng mamamayan para magkaroon tayo ng ligtas at mapayapang paglalakbay sa ating lansangan. Ayun, maraming salamat po Sir Jun. Maraming salamat din sa iyo, Vani. Ayan, ang nakausap po natin ngayon, nakapanayam natin si Sir Jun Estalio, Director po ng Philippine Advocates for Road Safety. Yan po sa mga kababayan natin dyan. Ingat-ingat po tayo sa pagbiyahe araw-araw. Sa ating pong pagbabalik, meron naman pong magpapasalamat ngayong hapon. Dahil po meron po tayong natulungan. Ito pong blood donation team at ang ating mga donors ay nakapagbigay po tayo ng dugo sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Maya-maya po makakausap po natin si Mama Sarah Jane Talavera. Sa ating pong pagbabalik yan, ang ating pong oras, 10 minuto na lang po bago mag-alas 4 ng hapon. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan.
Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntaan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin. Pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Hindi lang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede naman. rin naman sa real life. Yes. I wouldn't mind. Paano na lang kung si James Reid ang kasama mong mas stuck sa traffic? Baby, pasensya na, nananaginip pa, hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghihintay pa. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. 4 na minuto na lang po bago mag 4:00 ng hapon. Ngayong punto pong ito, ating po makakausap si Mama Sarah Jane Talavera dahil ang kanyang nanay po na si Nanay Leticia Marino ay natulungan po natin dahil po sa tulong ng Mass Blood Donation Team at ating mga donors
ay nakapagbigay po tayo ng dugo sa kanyang nanay na si Nanay Leticia Marino. Magandang hapon po, Ate Sarah Jane. Hello ma'am, magandang hapon po. Opo, magandang hapon po, Ate Sarah. Kamusta po si Nanay Leticia? 62 years old na po pala si Nanay. Ay, opo, yes ma'am. Sa ngayon po ma'am ay dahil po dun sa i-request ko po na 2 bag ng dugo. Sa ngayon po, for schedule po siya ng kanyang brachy. Kaya lang, nag-aantay lang po ng mga clearances para po talagang magtuloy-tuloy yung schedule niya by next week. Ayun, magandang balita po ito, Ma'am Sarah Jane. Pero sa ngayon po ba, Ma'am Sarah, kasama niyo po si Nanay? Sa ngayon po ma'am, nandun po sila ngayon sa ospital. Nasa ospital? Po sa endo para po sa clearance ma'am. Tapos, pagka nabigyan na po siya ng clearance, tuloy-tuloy na po, Ma'am Sarah? Ay, yes ma'am. Opo, magiging tuloy-tuloy na po yung kanyang therapy po. Opo, tama po Ma'am Sarah, siya po ay nasa Jose Reyes Memorial Medical Center sa ating pong partner hospital. Opo ma'am, doon po siya nag-conduct ng kanyang radiation and chemotherapy and then yung brachy na lang po yung first schedule po niya ma'am. Yung brachy, opo. Tapos after ma'am nitong brachy, tuloy-tuloy na ma'am ang recovery ni Nanay Leticia. Yes ma'am, opo. Ayun, sige ma'am Sarah Jane, hindi ko na po kayo abalahin pa. Pwede na ma'am tayo, pasalamat tayo ma'am sa ating pong mga donor, sa ating mass blood donation team dahil po nabigyan po natin ng 2 bag si Nanay Leticia. Opo ma'am. So ako po talaga personal, ang laki po ng aking pasasalamat. Nung nag-conduct po tayo nitong blood donation na may temang dugo mo, buhay ko, talaga pong ang target lang po natin ay makakalap ng mga dugo upang sa takdang panahon na may mga ilangan nga po ay ito nga. So hindi ko akalain ako po mismo yung magiging beneficiaryo nitong naging activity po natin na to. Unang-una po nagpapasalamat po ako kay Ma'am Diwata Gabat na naging daan din po upang makilala ko po. Siyempre ang team po ng DCRH Operation Tulong na pinangunahan din po ni Ma'am Maybe na unahan. Alam niyo po ma'am, napakadali lang po. Nung nag-request po ako ng dugo, talaga pong ayan na po ma'am, wala pang 1 hour, may tumawag na po sa akin, ma'am, i-claim mo na po or pumunta na po ako sa Lourdes Hospital para kunin po yung dugo. So talagang napakalaki pong pasasalamat po. At yung mga activity po na kinakandak natin, talaga pong ako mismo ang saksing buhay na talagang napapakinabangan at nakakatulong po. Ayun po ma'am. Ayun, maraming salamat po Ma'am Sarah Jane. At sana po tuloy-tuloy na po ang recovery po ni Nanay Leticia. At ipaabot nyo naman Ma'am Sarah ang aming pong pangangamusta po para sa kanya. Opo, maraming salamat po, ma'am. Opo. Sige, Ma'am Sarah Jane, maraming salamat po. At ingat po kayo. Balitaan nyo kami, Ma'am Sarah Jane, ha, sa kalagayan po ni Nanay Leticia. Opo, ma'am. Gayon din po kayo. God bless po. Maraming salamat po. At syempre, pasalamatan din natin ang ating partner hospital na tuwing blood donation po ay tinutulungan po tayo ang ating Operation Tulong. Maraming salamat po sa Our Lady of Lourdes Hospital at sa Tondo Medical Center. Maraming salamat po. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DCRH Public Service Hour. Eksakto 4:00 na po ng hapon. Maraming salamat Aiza Gabriel at sa ating Radio Tech Kuya Jeric at sa ating Television Tech. Maraming salamat po. Batiin ko lang po ng mabilisan ang aking nanay na nanonood dyan at ang aking tatay, Mama Gina and Papa Edwin. Hello, merienda na. At syempre batiin ko rin po si Sir Manny Ferreira. Ito po ay magaling na photographer dyan sa Sorsogon. Magandang hapon po. At sa puntong pong ito tayo na po'y magpapaalam sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako pong yung nakasama, Wina Pearl Hesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating pong oras, eksakto 4:00 ng hapon. Happy weekend! This time check is brought to you by Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plano ng kaldero, tanggaling po